Ang masasabi ko lang po is, andito na kayo eh. Fourth year na kayo. Ibuhos nyo na lahat. Kasi pag hindi nyo ibinuhos lahat, hindi nyo ginawa ang responsibilidad ninyo, hindi nyo ginawa ang mga task na dapat ninyong tandaan, baka mag-extend ka pa ng isa pang 1 year. Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower, isa pong registered criminologist. At nagdi-discuss po tayo ng mga topics, mga kaigo, as long as related po sa criminology, criminology profession, and of course, criminal justice. Mga kaigo, eksakto ngayon, nag-start na po ang opening of classes ngayong school year 2025-2026. So sa mga incoming first year, good luck sa inyo. Sa mga returnees, second year, third year, good luck din sa inyo. At mga fourth year, okay, you have my big good luck sa inyo. Kasi itong video na ito ay para po sa inyo. Okay? Pwede din naman ito sa mga second year, third year, and first year, second year, and third year. Para magkaroon din po kayo ng advanced information or advanced knowledge pagdating po sa fourth year level. Kasi sa mga fourth year ngayon, ito po ang mga kailangan nyong tandaan pag kayo ay fourth year na. Although fourth year na kayo. Okay? Kasi sa video na ito, marami tayong sasagutin na tanong tulad ng ano ba ang pinakamahirap na year level sa BS Criminology, di ba? Sabi nung iba, first year. Sabi nung iba, second year. Sabi nung iba, third year. Sabi naman ng iba, fourth year. Okay? At ang isang tatanungin natin is, ano ba ang dapat ninyong tandaan pag fourth year kayo? Okay? May video na po tayo sa mga dapat tandaan ng mga incoming, pati yung mga incoming fourth year. And my point po sa video ko nga ngayon mga ka-ego is, ano ba ang meron pag fourth year ka na? Okay, so bibigyan ko kayo ng tatlong dahilan or tatlong bagay kung ano ang meron sa fourth year. Actually, 4 yan. Okay, so yung 4 in relation lang naman sa tatlo ito. Okay, so yung pang-4, kailangan yung malaman yan. Okay? Mga kaigo, so ang una mong malaman dapat pag fourth year ka na is, pag fourth year kasi mga kaigo, ito po yung busiest year level. Sa 4 na year levels mga kaigo, ito po yung pinaka-busy na year level. So alam nyo naman, pag ibig sabihin na busy, mga kaigo, ito po yung marami pong time mo ang kukunin. Marami ka pong time na gugugulin sa mga gagawin pag fourth year ka na. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 dahilan kung bakit nasabi ko na pinaka-busy na year level ay fourth year. Okay, unang-una mga kaigo, kasi meron kayong thesis. Okay? Marami talagang oras na gugugulin niyo sa paggawa ng thesis. Okay? Kasi majority ng school, if not all kasi na-observe natin na lahat po ng school offering BS Criminology, nasa fourth year level talaga ang thesis. Although yung ibang school mga kaigo is yung thesis 1, kasi ang thesis baga sa CRIM ngayon is research 1 and research 2. Ang research 1, minsan, yung ibang school, nasa third year level. Pero yung thesis writing talaga mga kaigo, naka-align talaga sa fourth year level. Halos lahat ng school na alam natin nasa fourth year level po. Yung thesis writing mga kaigo, ito po yung gagawa ka talaga ng thesis or gagawa ka talaga ng research. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit busiest ang fourth year level. Siyempre, maraming gugugulin sa paggawa ng chapter 1 to 3 pa lang. Paghanap ng literatures. Okay? Pag-interpret ng tables, paglagay pa ng implication, tapos lalagyan mo pa ng supporting literatures, yung implication na ginawa mo. So, that's one of the reasons why I'm telling you that fourth year level is the busiest year level pag BS Criminology. Okay, ano yung pangalawang reason ko kung bakit ko nasabi yan na busiest ang fourth year? Ang pangalawa is, syempre, may OJT kayo. On-the-job training or sa criminology, kilala natin ito bilang internship. So ano ang mangyayari sa OJT? You will be deployed to the different government agencies related to criminology. Just like the Triburos, BFP, BGMP, and PNP. Siyempre, may mga ipapagawa sa inyo. Okay? Magta-traffic kayo dyan, magpapatrol. You will learn firefighting. Or you will learn yung sistema sa loob ng kulungan, maging busy talaga kayo dyan. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit ko nasabi na busiest. So, 2 po yan may thesis kayo, may OJT.
Ngayon mga kaigo, ang pangalawang bagay na kailangan nyong malaman pag 4th year na kayo is, pag 4th year na po kayo mga kaigo, ito po yung year level na pinakamagastos. Okay, so I will justify that kasi baka sabihin na iba, first year ang pinakamagastos, second year, third year. Okay, lahat naman tayo may kanya-kanyang idea, so i-comment nyo na lang sa comment section kung disagree kayo or agree. Okay lang naman yon. Okay? Ngayon, bakit ko nasabi na pinakamagastos? Number one na reason, syempre meron kayong thesis. Okay? So, ang thesis, kailangan mo ng oras. Ang thesis din, kailangan mo din ng pera. So, andyan yung bayad sa advisor mo. Andyan yung bayad pag defense mo, di ba? Bayad sa mga panel mo, mga panel members. Andyan din yung gastos mo sa pagpaprint ng manuscript mo. At andyan din yung gastos mo sa pagpiprint ng yung hardbound na thesis mo. Ilang kopya din yan, di ba? Okay? Ano yan, may presyo din yan, magastos din yan. Okay? So, yan ang isang dahilan kung bakit sinabi ko na magastos. Number two, syempre, andyan yung OJT ninyo. Lalong-lalo na kung na-deploy ka na malayo doon sa tinitirhan mo. Mamasahe ka pa, magbabaon ka pa. Kung hindi ka nagbabaon, kakain ka pa sa labas. Okay? So, there's a pinakamagastos yan, yung transportation ninyo. Okay? Kasi minsan yung ibang school mga kaigo, kung taga saan ka, hindi ka man doon i-deploy. Siyempre may mga explanation ang mga deans dyan kung bakit ganon. Okay? So, dagdag gastos pa. Imbes na malapit ka sa eskwelahan, pwede mong lakarin, ngaski walang kwarta, ngaski walang pera, na-deploy ka pa sa mas malayo sa bahay mo. So, gastos yan. Okay? So, ang pangatlo mga kaigo kung bakit ko sinabi na magastos ang 4th year level, syempre, andyan yung graduation fee na naghihintay. Okay? Aside from miscellaneous fees, tuition fees, and of course, yung mga other expenses aside from those fees na yan, syempre, andyan yung bayad nyo pag nag-graduate kayo. So, may bayad po. Graduation fees po ang tawag dyan. At pangatlo mga kaigo na kailangan yung tandaan pag 4th year na kayo is, ito po yung year level na nakaka-pressure. Yan. Bakit ko silabing nakaka-pressure pag 4th year na kayo? Siyempre, ito po yung year level na marami nang umaasa na gagraduate kayo. Kasi nga ang tawag sa inyo, graduating. Ito po yung nag-aalala ka na mabagsak ka sa ganitong subject, na hindi aproban yung thesis niyo kasi pag hindi na-aproban, pag nabagsak ka, hindi ka gagraduate. Kumbaga, marami kasing umaasa sa'yo. Okay? Maraming umaasa sa'yo na ikaw ay gagraduate na sa taon na ito. Okay? So, nakaka-pressure talaga po yan. Kasi andyan yung thesis nga, andyan yung OJT, andyan pa yung gastos. Okay? Pero ang pinaka-main point ko na nakaka-pressure yan is yung handling the expectation of other people, especially your relatives. Kasi nga, 4th year ka na, ibig sabihin, makaka-graduate ka na. So, na-prepare, andun na yung pressure, na gagawin mo na ang lahat, nasisipagan mo na you will do everything what it takes para lang makagraduate ka. To, i-handle yung mga expectation na yan. So, yan po ang explanation ko kung bakit ang 4th year level is nakaka-pressure talaga yan. And andyan yung pressure na malapit na rin ang board exam. Pag 4th year ka dyan na pinapaalala ng mga professor ninyo na malapit na ang board exam ninyo. Kaya dagdag pressure din sa inyo as 4th year criminology students, di ba? And if we will consider those things na kailangan yung tandaan na ang 4th year is magastos, BCS, nakaka-pressure, and I therefore conclude na ang 4th year level po ang pinakamahirap na year level. Sabi kasi ng ibang ang kaigo, 3rd year daw. Kasi lahat daw major exams ang pinakamahirap. Okay? So, may basis kung bakit ko sinabi na pinakamahirap ang 4th year level is in its holistic view. Ibig sabihin, pangkalahatan. Kasi kung sasabihin na mahirap dahil lang major subject lahat ng 3rd year level, parang yun lang ang basehan mo. So, ang basehan ko kung bakit ko sinabi na ang pinakamahirap na year level
is yun nga, magastos, nakaka-pressure, is yung busy ka pa doon. At, it's the toughest year level. Bakit? Kasi sabi nga nila, it's getting tough pag 4th year. Alam mo yung rason? Kasi you are getting close. Di ba pag malapit ang finish line, humihirap talaga ang race yan. Okay? So, ganyan po ang idea kung bakit ko nasabi na pinakamahirap ang year level. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito mga kaigo. Ang masasabi ko lang po is, andito na kayo 4th year na kayo. Ibuhos nyo na lahat. Kasi pag hindi nyo ibinuhos lahat, hindi nyo ginawa ang responsibilidad ninyo, hindi nyo ginawa ang mga task na dapat ninyong tandaan, baka mag-extend ka pa ng isa pang 1 year.